Anessa POV. Pagkatapos ng trabaho ngayong Lunes ay dumiretso ako sa eskwelahan ni Riven. Dumampi sa akin ang init ng papalubog na araw na maglakad ako papunta ng gate. Nagsisipag-alisa ng mga estudyante. May ilang natira. Kapag uwan ay dumating ako sa classroom niya. Nakita ko si Riven nakatayo sa doorway. Pangisi-ngisi at tila may kausap. Nagkataon na ako ang sumundo sa kanya. Si Nova ang madalas pero tinawagan niya ako na hindi siya makakarating dahil may biglaan siyang lakad. No matter I'd be missing my boy anyway. Chance ko na rin na makita ang eskwelahan niya. Raven! Tawag ko. Pumihit siya paharap, sinalubong ako ng masigla niyang ngiti. Bigla ko na-recharge sa energy niyang dala. Mommy? Totoo ba to? Ikaw ang magsusundo sa akin? May pupuntahan ba tayo ngayon? Puno ng kuryosidad niya na tanong. Nahilo ako sa dami ng tanong niya. Bumakas kasi sa isip niya na kapag ako ang susundo ay may pupuntahan kami. Pinilig ko ang ulo. Nanggigigil ako na pinisil ang namumula niyang pisngi. Wala tayong pupuntahan. Nandito ako kasi walang tita Nova mo. Salamat naman, walang tigre. Mommy, pwedeng pautang? Umawang ang bibig ko. Saan siya natutong umutang? Utang? Opo, pautangin niyo po ako, Mommy. Ano naman ang gagawin mo sa pera? Teka, anong tawag mo sa tita mo? Tigre? Maanga siyang kumibit balikat. Palagi niya akong pinagbabawalan eh. Anong klaseng bawal naman? She just cares for you, anak. Never mong pagsalitaan ng ganyan ng tita mo, okay? Mahinahon kong sabi. Sumimangot siya. Binabawalan niya kasi ako maglaro ng gagamba. Kaya tigre siya. Gagamba? Anong gagawin mo dun? Nagugulantang kong tanong. May takot kasi ako sa gagamba. Kinabahan ako na baka mag-uuwi siya ng isa sa bahay. Magtutournament kami ng mga kaibigan ko. Saka kaya uutang ako sa inyo dahil ipupusta ko. Hindi niya natapos ang bigla kong sinigawan. Mali yata ang eskwelahan na pinasukan ng anak ko. Hinila kong backpack niya. Hindi kita pinapayagan sa pinaplano mo, Raven. Umuwi na tayo at baka ano-ano pang masamang impluensya ang ipapasok nila sa kukote mo. Nanggagalaiti kong saad pero nagmatigas siya. Pinako niya sarili sa kinatatayuan. Ayaw niyang umalis kahit na anong hatak ko. Mommy, ano bang masama doon? Nag-enjoy naman kami na kaibigan ko. Yeah, pwede kayong mag-enjoy basta laro lang at walang perang sasangkot. Ayoko maging sugarol ka sa future, kaya umuwi na tayo. No, pamimigil niya. Patuloy lang ako sa paghihila pero malakas siya. Anessa? Natigilan ako na may tumawag sa akin. Anessa Lacosta, right? Yeah, ikaw talaga. Napakurap ako. Natulala at saka umukit ang ngiti sa mukha ko. Georgiana, tagal din nating hindi nagkita ha? Mom, kilala mo si teacher? Sabad ni Riven. Tumango ako sa kanya. Classmate ko siya nung college, wika ko. Anak mo pala si Riven? Lalaki ang mga mata niyang sabi. Masaya akong tumango. Akala ko nasa malaking kumpanya ka nagtatrabaho. Hindi ko akalain na teacher ka na pala ngayon. Lumapit ako sa kanya at mabilis siyang niyapos. Parang kailan lang nung gumagawa kami ng maraming kalokohan sa eskwelahan. Tinapik-tapik niya ang likod ko. Oh, you know how life goes. I love business but teaching, it called to me. Nag-aral ulit ako matapos nating gumraduate. Tingnan mo, mas expertise kong pag-handle ng mga bata kaysa ang negosyo. Well, masaya ako na naging teacher ka ni Raven. Palagi niyang kinakwento kung gaano kasaya sa section niya. Pasensya ka na kung minsan may saltik yan. Mana sa akin eh. Puno ng pagkasabi kong paliwanag, matagal din kami hindi nagkita kaya nawawala ako sa sarili. Isa siya sa mga kaibigan ko na palagi pinagbibigyan ng mga kalokohan ko. Nakakamiss ang panahong yon. Uy, wala yun. Ang totoo niyan ang sweet ng anak mo, Anya. Nagsimula na kaming maglakad palabas ng eskwelahan. Inabala kong sarili sa pakikipagkwentuhan at hinayaan sa Raven na maglarong mag-isa. May ilang kaklase siyang nakasabayan. Parang kailan lang. Saka, ang bilis na nagkaanak ka na. Si Jairon Parker ba ang tatay niya? O sisa niya? Saglit ako natigilan. Hindi ko nagustuhan ang topic namin. Matigas akong napailing. Hindi.
Fling lang yung sa amin ni Jairon. Nasa Belgium ang ama ni Raven. Hindi ba halatang half Belgian siya? Sana maniwala siya sa kasinungalingan ko. Magaling naman ako sa sales talk. Talaga? Kaya pala ganyan kagwapo. Pero in fairness, magaling siya magtagalog. Na-impress ng Turan. Of course, sinanay ko siya magtagalog pero fluent naman siya na mag-French. Kung gusto mo ng challenge, kausapin mo lang siya ng French. Biro ko pa. Salamat, nakalusot ako. Mabuti may lahing Amerikano ni Jairon. Hindi halatang pure blood Pinoy ang itsura ni Raven. Saka yung sabi ko marunong mag-French. Fluent si Raven. 3 language ang nasa utak niya. Mahining siyang tumawa gaya ng dati. Nakaka-proud magkaroon ng ganyang anak. Sa katunayan, nag-excel din siya sa academics kahit napatapos ng school. Yeah, enroll ko siya ulit sa grade 2. Iba kasi yung sistema dito sa Pinas. Uy, ikaw, kamusta? Ilan ang anak mo? Siya naman ngayon ang interviewin ko. Bahagyang lumukot ang mukha niya. I got 2 miscarriage and sa awa ng Diyos, nagkaanak ako ng isa. She's a healthy 2 years old now. Ay, sorry. Pero wow, congrats. Masaya ako na inakbayan siya. Pinisil niya ang kamay ko. Nagkwentuhan pa kami habang pinapanood ang mga estudyante na kanya-kanyang abala. Hinanap ko si Raven, lumuksong puso ko sa kakyutan niya. Ang sarap pisilin ng kanyang pisngi. Kumuway-kuway pa saka pinatuloy ang paglalaro. Binalik ko ang atensyon kay Georgiana. Nagtatawanan kami nang biglang may narinig na matinis at nakakabinging tunog. It happened in an instant. The unmistakable sound of tires skidding across the pavement followed by a thud. Nangatog ako, naging malamig ang dugong dumadaloy sa mga ugat ko. Tumingin kaagad ako sa pinangyarihan ng ingay. Tinutup kong bibig, nilukob ako ng takot nang malaman na si Raven ang nabangga. Raven! Naghihinagpis kong sigaw. Nakita ko siya, nakabulagta sa kalsada sa harapan ng sasakyan. Huli na nakapagprenong driver. No! I bolted toward him. Hinabol ako ni Georgiana. Nangingisay sa gulat. Oh my God, Anessa! Wala na akong ibang narinig. Nasa kay Raven ang buong atensyon ko, nakahandusay sa aspaltong kalsada, hindi gumagalaw. Nabura ang paligid sa paningin ko. Nawala ako sa sarili, binaliwala ang sigawan, katarantahan ng ibang parents at paglabas ng driver sa sasakyan niya. Raven baby, naririnig mo ba ako? Lumud ako sa tabi niya. Nanginginig ang kamay ko na ginagap ang braso niya. Sinubukan niyang dumilat pero naawa ako sa pagbuhol-buhol ng hiningi niya. Mommy, bulong niya sa nangihinang tinig. Pinakawalan ko ang mga luha ng tinutup kong kamay niya. It's okay baby, nandito si mommy, magiging maayos ang lahat. Anessa, anas ng isang pamilyar na boses. Tinaas kong ulo, lumukso ang pintig ng puso ko. Nasa harap ko ang maputlang mukha na parang nakakita ng multo. Si Jairon, malaki ang mga mata sa gulat na walang maangas niyang tindig. Ilang saglit pareho kaming naumid. The weight of realization crashed over me like a tidal wave. It was him. He was the one behind the wheel. Binangga niyang anak niya. Ikaw pala. Nanginig ang boses ko sa magkahalong emosyon. Tinaas niyang 2 kamay, nilipat niyang tingin sa pagitan namin ni Raven. Hindi ko siya nakita, I swear. Hindi ko sinasadya. Binangga mong anak ko, sigaw ko. I couldn't believe it. Out of all people, it had to be him. Tumayo ako, basang-basa ng luha ang mukha ko habang tinitignan siya ng malamig. Naikuyong ko ang mga kamao, nangatalang buong katawan ko sa sumisiding emosyon. Umawang ang bibig ni Jairon. Gusto niyang magsalita pero hindi nagawa. I could see it in his eyes. Guilt, fear, regret. Pero wala akong pakialam. Hindi ka nag-iingat. What could have been so important that you didn't even see a child crossing the street? Anessa, let me. Pumitlag siya pero bago si Jairon makabalta, inunahan ko siya. Muntik mo na siyang patayin! Umiiyak kong sigaw na tinuro ko si Raven, nakahandusay sa semento. Umuungal sa sakit. Hindi ko masikmura ang dugo na dumadaloy mula sa noo niya. Bago lumalang awayan namin, ginambala kami ng sirena ng ambulansya. Inalalayan ako ni Georgina nang makaramdam ako ng hilo. Jairon POV. May mga bagay talaga na dumadating na hindi mo inaasahan. Ayos lang sana kung magaganda pero minsan nakakasakit. Pauwi ako ng mansyon mula sa meeting.
Pinili kong dumiretso doon para matulog. Sinubukan kong ipikit ang mga mata matapos ang ilang gabi na kinakastigo ako ng insomnia. Makirot pa rin ang puso ko natapos ng konfrontasyon namin ni Anessa. Hindi ko siya kayang bitawan. Nakaukit na siya sa puso ko. Hindi ko matitiis na physically nandito pero hindi ko makakapiling. Tatapusin ko ng kabalustagan ni Melena. 7 taon niya akong kinulong. Nasa ilalim ako ng pagdinilay nang umugang phone ko, agad kong dinukot. Yes, Nicola, something's wrong? Sagot ko. Hindi ko pinahamig na wala ako sa mood. Can I ask a favor? Nag-aalinlangan niyang balik tanong. What is it? Tipid kong tugon. Bumuntong hininga siya. Pwede ko bang ipasundo ang kambal ko sa eskwelahan? Why not? Ano eskwelahan naman? Doon sa Liverpool Academy. Lahad niya. Nasa imahinasyon ko na kinakalmot niyang buhok ko. Minsan lang kasi humihingi ng pabor si Nicola, madalas nahihiya. Ngunit pag wala ng choice, maglalakas ng loob na. Okay, pakli ko. Salamat, Cass. Masigla niyang tugon kahit ng panginginig sa boses. Pero wala ko ngayon sa bahay. Pwedeng ihatid mo sila dito sa opisina? Kumunot ang noo ko. No problem. See you then. Pagkalmado kong usal. Ang totoo tinatamad ako. Sa kadahilan ng mahal ko sila bilang miyembro ng hindi perpekta kong pamilya. Pinasok niya pala sa nursery ang triplets. Marahil hindi nila matiis ang kakulitan ng 3. Kinatawan kaagad ng leksyon. Mabuti rin yon para matuto sila ng advance. Binaba ko ang phone, bumuntong hininga na binulsa. Tinapik ang daliri sa manibela, tinutok ang atensyon sa kalsada. Lumihis ako ng landas. Sa halip na dumiretso ng mansyon sa Liverpool Academy ako pumunta. May 20 minutong kalayuan mula sa highway. Minuhay ko ang radyo. Nagkataong 4 ang tugtog, ang bagong kanta ni Bruno Mars na kinagiliwan ng lahat. Sumabay ako sa pagkanta, unang beses na nakaramdam ako ng ginhawa. Iwawala ko munang sarili sa musika. Namalayan kong sumasayaw ng balikat at ang ulo ko, natanaw ko ang gusali ng eskwelahan. Lumitaw ang tipid ng ngiti sa mga labi ko. Naalala ko ulit kung gaano kakulit ang mga pamangkin ko. Liliko sana ako nang biglang sumulpot ang isang bata. For a split second, mistulang bumagal ang oras. A little boy, no older than 6, appeared in front of me. Halos makalimutan ko huminga na magsalubong ang gulat naming mga mata mula sa windshield. Inapakan ko ang preno, subalit huli ng lahat. Kinilabutan ako sa pagsalpok ng munti niyang katawan sa bakal kong sasakyan. Marahas itong huminto. Pinasagitsit ang gulong sa kalsada. Nangatal ang mga kamay ko sa steering wheel. Nakauwang ang bibig habang sinisink din ang nangyari. Dumagungdong sa magkahalong sindak at kaba ang aking puso nang tinulak ko pabukas ang pinto. Nanlambot ang mga binti ko. Nang lumapit sa kanya, tumahimik ang mundo ko na tila nilalaman ako ng makapal na hamog. Raven! Dinig kong sigaw ng isang pamilyar na boses. Hindi ko nagawang tignan dahil nasa batang atensyon ko. Nakahandusay siya, hinahabol ang hininga at paralisado. May dugong dumadaloy sa noo niya. Lumipad sa malayong makulay niyang backpack. Ilang sandali akong na-frozen. Naging barado ng hangin ang aking lalamunan. Naging paralisado sa matinding takot. Nilapitan siya ng babae. At saka nalaman ko na si Anessa yon. Umiiyak siyang nakaluhod habang ginagagap ang anak. Dumoble ang takot ko. Para akong mababaliw sa kawalan ng lakas at nabablangko ang isip ko. Binangga kong anak ni Anessa at may posibilidad na anak ko rin. Hindi ko mailarawan ng hapdi sa itsura niya. Suminghap siya. Umiiyak. Sinisigawan ako. Sinisisi. Sinubukan kong magsalita subalit walang epekto sa kanya. Kapag kuwan, dumating ang ambulansya na nakitang ulo ko sa magkahalo-halong ingay ng seren at pagkamangha ng mga tao. O okay ba siya? Namutawi sa bibig ko. Sinipat ako ng paramedic pero hindi siya umimik na sa batang buong konsentrasyon niya. Yumugyug ang balikat ni Anessa sa paghikbi. Dinidiliryo sa matinding hinagpis at takot. Akma akong susundan sila sa ambulansya nang hinarang ako ni Anessa na ngayon nakawala na sa bisig ng kaibigan niya. Layuan mo siya. Nagawa mo nang nagawa mo. Don't dare come near my son. Bulyaw ni Anessa, sumapoy ng mga mata sa kabila ng pagluha. Tahimik kong naikuyom ang mga palad. Pinagmasdan ng paglagay ng mga paramedics ng bata sa stretcher. Hindi ko sinasadya. Please, let me come with you. I'll pay for everything. Pay? Hindi mo mababayaran kapag namatay ang anak ko. Kaya lumayas ka.
Ayoko makitang pagmumukha mo. Buong puso niyang sigaw. Tinulak niya ako ng malakas na halos siya mismong matutumba. Sinalo ko ang braso niya subalit maras niya itong winaksi. Iniwanan niya ako ng matalim na tingin bago sumakay sa ambulansya. Sa huli na pagdesisyonan ko na tumigil. Ninukot sa bulsa ang cellphone. Tatawagan si Nicola na hindi ko masusundong mga anak niya. Hindi ako tinatantanan ng konsensya ko. Susundan ko sila sa ospital. Sa susunod na pangyayari, tumatakbo ako sa magulong pasilyo ng ospital. Ginalang paningin ng makarating sa emergency room. Ilang sandali nakita ko si Anessa. Hindi ako nagdalawang isip na lumapit sa kanya. Nakatayo siya sa gilid ng pader. Tinakasya ng kulay ang muka. Namamagang mga mata sa kakaiyak. Nasa tabi niya pa rin yung kaibigan kanina. Medyo pamilyar sa akin pero hindi ko matandaan kung saan ko nakita. Sumandal siya sa balikat ng kaibigan niyang babae. Mabanayad nitong tinatapik ang braso niya. Inangat niya ang ulo nang maramdaman ang presensya ko. Nagsalubong kami ng tingin. Walang bahid ng galit sa mukha niya, subalit puno ng sakit. Kumislot ako, sumikip ang dibdib ko dahil sa guilt. Anessa, babasagin ang boses ko nang sinubukan kong hugutin ng mga salita. I'm sorry. I didn't see him. Hindi ko sinasadya. Kinagat niyang ibabang labi, inirapan niya lang ako. Kumikinang ang mga mata niya at may nagbabadyang mga luha. Ngunit bago siya makatugon sa akin ay bumukas ang double door sa gilid namin. Niluwa ang doktor, sabay kaming napaharap. Nanigas ang bagang ko nang makitang madilim niyang mukha na tila may masama siyang balita. Miss, kayo po bang ina? Pasimula niya, nakatuon kay Anessa ang atensyon. Opo, ano nangyari? Ayos na po ba siya? Sagot ni Anessa. Tumakbo siya palapit sa doktor na wala ng maraming dugong anak ninyo. Sa lalong madaling panahon, ay dapat nating masalinan siya ng dugo para maging stabilize ang kondisyon niya. Sa halip na tumugon si Anessa ay lalong lumukas ang pagikpi niya. Halos mawalan ng puwersa ang mga tuhod niya kaya mahigpit siyang inalalay ng kaibigan. We need to find a donor with the same blood type. Patuloy ng doktor. Anong gagawin ko? Hindi madaling mahanap ang blood type niya. Wala ni isa sa pamilya kong kaparehas niya. Daing ni Anessa. Suminghap ako, saka ko namalayan nakatingin ng doktor sa akin. What is blood type? Sabad ko. Nandilim ang paningin ko sa lakas ng tibok ng puso ko. AB? Si Anessa ang sumagot. Halos hindi ko marinig ang boses niya sa matinding panik niya. Nagulat ako. Nagkataon na pareho kami ng blood type. I'm AB2. Walang pag-alilangan kong tugon. Pumitlag si Anessa. Mulat na mulat ang mga mata pero walang sinabi. Thanks God. Bulong ng kasama ni Anessa. Ramdam ko ang kaginhawaan niya. So, are you willing to donate? Expectant kong tinignan sa mga mata ang doktor. Yes, I'll do it. Magdodonate ako. Pagbabayaran kong ginawang kasalanan sa kanya. Sinsero kong pahayag na may bahid ng konsensya sa tono. Tumango ang doktor, sumilay ang ngiti sa labi. Napakurap si Anessa, naging paralisado sa narinig. Gagawin mo to para sa anak ko? Of course, tugon ko. Lumapit ako sa kanya. Hindi ko mababago ang nangyari, pero makakatulong ako ngayon. You can't. Bago niya matuloy ang sinasabi, inunahan na kami ng doktor. Bilisan na natin. Natarantang saad nito, sinenyasan niya ako na sumunod sa kanya. Lumingon na muna ako kay Anessa. I'll be okay. I promise. Habilin ko bago sila iniwan.